Noong bata pa tayo, hindi pa natin alam ang salitang anime. Alam lang natin na may palabas tuwing umaga, hapon o gabi na ayaw nating palagpasin, gaya ng Dragon Ball, Slam Dunk, Ghost Fighter at marami pang iba. Pero ano nga ba ang ibig sabihin pag sinabing anime? Ang anime ay tawag sa mga animated shows at films na gawa sa Japan. Hindi ito katulad ng karaniwang western cartoons kagaya ng Tom and Jerry o SpongeBob. Dahil sa anime, mas mahaba ang kwento, mas seryoso ang tema at hindi lang ito para sa mga bata kundi para sa lahat. Sa video na ito, aalamin natin kung paano nagsimula ang anime at kung paano naging malaking bahagi ito ng kabataan ng mga Pilipino. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan o kahit hindi ka mahilig, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. Bago pa man matutunan ng Japan ang animation, unti-unti na itong umuusbong sa kanluran. Nagsimula ito noong 1800 sa mga optical toys tulad ng zoetrope at praxinoscope. Mga simpleng aparatong nagpapakita ng gumagalaw na drawings kapag iniikot. Pagsapit ng bandang dulo ng 1800s, nag-eksperimento si Emile Runo sa France gamit ang Théâtre Optique kung saan ipinalabas niya ang ilan sa pinakaunang animated films sa kasaysayan. Ito ay frame by frame na drawings na ipinoproject sa entablado bago pa naimbento ang modernong sinema. Noong 1900s, lumitaw naman ang unang tunay na hand-drawn animation sa pelikula. Noong 1906, ginawa ni J. Stuart Blackton ang humorous faces of funny faces. At noong 1908, inilabas ni Emile Cole ang Phantasmagorie na itinuturing na isa sa pinakaunang purong animated films. Ang mga maagang gawaing ito, simple at experimental, ang naglatag ng pundasyon ng animation. At habang umuunlad ang kanluran, nakarating sa Japan ang impluwensyang ito sa anyo ng imported films na pinag-aralan ng mga unang Japanese artists. Sa pagpasok ng 1910s hanggang 1920s, lalo pang sumigla ang animation sa Amerika. Dito umangat ang mga studio gaya ng Fleischer Studios at pagdating ng 1920s ang Walt Disney Studio. Lumabas ang mga iconic na karakter na Felix the Cat at kalaunan si Mickey Mouse, mga karakter na naging simbolo ng Western animation. Noong 1916, inimbitahan ng Tenkatsu Film Company si Oten Shimokawa, isang cartoonist, na gumawa ng animation. Wala pang cell animation noon kaya gumamit siya ng chalk on blackboard technique na ibig sabihin ay bawat frame ay iguguhit, kukunan ng camera, tapos buburahin at iguguhit muli. Noong Enero 1917, inilabas niya ang Imokawa Mokuzu Genkanban no Maki na itinuturing na isa sa unang profesional na Japanese animated films. Ngunit wala nang umiiral na kopya nito ngayon. Kasunod ni Shimokawa, sumulpot ang iba pang pioneer ng maagang anime. Noong Hunyo 1917, inilabas ni Junichi Koichi ang Namakura Gatana o The Dull Sword, isang 4 na minutong silent short tungkol sa isang samurai na mahina ang pag-iisip na nalinlang sa pagbili ng isang mapurol na espada at kalaunan ay natalo nang subukan niya itong gamitin. Bagamat simple ang kwento, makikita rito ang maingat na paggalaw, timing at mas kumpletong storytelling. Dahil natuklasan muli ang kopya ng pelikula sa Osaka, itong itinuring na pinakamatandang umiiral na anime na mahalagang bahagi ng kasaysayan. Kasabay nito, si Seitaro Kitayama ay nag-eksperimento gamit ang paper cutouts at hand-drawn animation. Noong 1921, itinatag niya ang Kitayama Eiga Seisakujo, isa sa unang anime studio sa Japan. Isa sa kanyang kilalang gawa ay Urashima Taro, na hango sa isang lumang Japanese folktale. Maraming maagang pelikula ang nawala sa paglipas ng panahon sa sunog o sa Great Kanto Earthquake noong 1923, kaya kakaunti lamang ang ebidensya ng panahong iyon. Sa kabuuan, mula sa simpleng tiyok sa pisara, papel at tinta at ilang minutong silent shorts, nabuo ang pundasyon ng anime. Ang dekadang ito ay puno ng eksperimento, limitasyon at malilit na tagumpay na naglatag ng mga unang ugat ng art form na kalaunan ay magiging pandaigdigang tagumpay. Sa sipag, malikhaing pag-iisip at dedikasyon ng mga pioneer, nagsimula ang gumagalaw na sining na tatahakin ng anime sa mga susunod na dekada. Noong 1940s, ang anime sa Japan ay naharap sa matinding hamon at pagbabago.
Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, karamihan sa produksyon ng pelikula ay nakatuon sa propaganda. Maraming animator ang gumawa ng mga short films na naglalarawan ng pambansang tema, pagkakaisa at kabayanihan, kadalasan sa estilo ng early anime. Ang mga gawaing ito ay limitado sa kwento at teknolohiya, ngunit nagbigay daan sa mga animator na masanay sa masistematikong proseso ng paggawa ng pelikula at sa paggamit ng cell animation techniques na noon ay unti-unti nang napapabuti. Pagkatapos ng digmaan noong huling bahagi ng 1940s, nagsimula ang mas malayang produksyon ng anime. Isa sa mga pinakamaimpluwensyang figura sa panahong ito ay si Osamu Tezuka, na kalaunan ay tatawaging God of Manga at isa sa mga naglatag ng pundasyon ng modernong anime. Noong 1948, itinatag ang Japan Animated Films na makalipas ang halos isang dekada ay magiging Toei Animation, isa sa mga pangunahing pwersa sa Japanese animation. Noong 1958, inilabas nila ang Hakujaden, The Tale of the White Serpent, ang kauna-unahang full-length color animated film sa Japan at isang mahalagang milestone sa pag-unlad ng industriya. Sa panahon ding ito, nagsimulang mabuo ang mga anime studios na magiging pundasyon ng modernong industriya. Sa dekadang ito, mula sa mahihigpit na kondisyon na digmaan hanggang sa muling pagbangon sa post-war era, nakitaan ng mabilis na pag-unlad ang industriya. Ang mga animator ay natutong magplano ng mas malalaking produksyon, mag-experiment sa estilo at galaw, at magkwento ng mas malalim at mas emosyonal. Dito nagsimulang mabuo ang kultura ng anime bilang seryosong sining at negosyo. Ang pundasyon na itinayo sa 1940s at 1950s ay magpapatuloy at lalago sa susunod na mga dekada na magbibigay daan sa pandaigdigang pagkilala sa anime bilang isang natatanging anyo ng sining. Noong 1950s, unti-unting nagbukas ang bagong yugto ng anime at isa sa pinakamahalagang pangalan sa kasaysayan nito ay si Osamu Tezuka, kilala bilang God of Manga at isa sa mga ama ng modernong anime. Nagdala siya ng revolusyon sa paraan ng pagkukwento at disenyo ng karakter. Ang estilo niya ng malaking mata, mas expressive na muka at cinematic na paneling ay naging batayan ng modernong anime. Si Tezuka ay nagsimula sa manga ngunit mabilis siyang naisip na ang animation ang susunod na hakbang. Noong 1963 inilabas niya ang Astro Boy, isang animated series na nagbago sa industriya. Ito ang unang serialized anime sa telebisyon na gumagamit ng limited animation techniques, isang estilo na mas mabilis at mas mura kaysa sa full-frame cell animation, ngunit epektibo sa pagpapahayag ng emosyon at aksyon. Ang Astro Boy ay hindi lamang kwento ng robot na may damdamin, kundi simbolo rin ng modernong anime na kayang makipagsabayan sa entertainment sa buong mundo. Sa pamamagitan ni Tezuka, naging pamantayan sa anime ang episodic storytelling na nagbibigay daan sa mas mahahabang kwento at mas malalalim na karakter. Ipinakilala rin niya ang cinematic techniques tulad ng close-up, panning shots at dynamic na frame composition na kalaunan ay magiging standard sa industriya. Ang kanyang impluensya ay hindi limitado sa estilo ng animation, kundi pati sa organisasyon ng produksyon. Itinatag niya ang Mushi Production noong 1961, ang estudyo na responsable sa paggawa ng maraming seminal anime series at shorts at nagpatupad ng sistematikong proseso para sa mass production ng animation na susundan ng mga susunod na estudyo. Ang epekto ni Tezuka sa anime ay napakalawak, mula sa pagbuo ng iconic na estilo ng karakter at storytelling techniques hanggang sa pagbibigay daan sa telebisyon bilang pangunahing platform. Binago niya ang pananaw sa anime bilang seryosong sining at libangan. Sa dekadang ito, nagsimula ang modernong anime na nakilala hindi lamang sa Japan kundi sa buong mundo. Pagpasok ng 1970s, ang anime sa Japan ay pumasok sa isang yugto ng mabilis na paglago at eksperimento. Matapos ang pag-usbong ng telebisyon bilang pangunahing plataporma noong 1960s, maraming bagong studio at creators ang nagpakilala ng sari-saring kwento at estilo. Isa sa pinaka-importanteng pagbabago ay ang paglitaw ng genre diversification. Ang mga anime noon ay hindi na limitado sa bata o pang-family na audience. Nagsimulang lumabas ang mecha, sci-fi, space opera at horror na nagbigay daan sa mas mature at komplikadong storytelling. Noong dekadang ito lumabas ang mga iconic na series tulad ng Mobile Suit Gundam ni Yoshiyuki Tomino na nagpasimula ng real robot genre.
Ang real robot genre ay tungkol sa mga robots bilang makatotohanang machines. May limitasyon, kailangan ng maintenance at kadalasang ginagamit sa digmaan o militar. Iba ito sa super robot genre gaya ng Voltes 5 at Deimos na kung saan ang mga robots ay parang superheroes na napakalakas, may special powers at ang kwento ay mas fantasy at good versus evil. Ang konseptong ito ay nagbago sa pananaw ng mga manonood mula sa simpleng action-based na robot stories tungo sa mga kwento na may lalim, moral conflict at politika. Kasabay nito lumabas din ang mga fantasy at space adventure series gaya ng Space Battleship Yamato at Captain Harlock na nagpakita ng cinematic scope sa animation, malalawak na backgrounds at mas komplikadong plotlines. Ang 1980s naman ay tinaguri ang bahagi ng golden age ng anime film at OVA o original video animation. Dito lumitaw ang mga high quality animation at mas experimental na proyekto. Halimbawa, ang Akira ni Katsuhiro Otomo ay nagpakita ng detalyadong dystopian world, fluid animations at mature themes na nagbigay inspirasyon sa mga animator sa buong mundo. Sa parehong dekada, ang industriya ay mas naging global. Unti-unting nakikilala ang anime sa labas ng Japan, lalo na sa Europa at Estados Unidos. Sa kabuuan, ang 1970s at 1980s ay panahon ng malawakang pag-usbong at inobasyon, kung saan nagsimulang makilala ang anime bilang natatanging medium na may kakayang magkwento ng malalalim, makapangyarihan at pang-international na mga kwento. Noong 90s, dumating ang panahon ng malawakang paglabas ng anime sa pandaigdigang merkado. Pagkatapos ng mga dekada ng eksperimento at pag-unlad sa Japan, nagsimulang mapansin sa labas ng bansa ang natatanging estilo, storytelling at visual language ng anime. Ang telebisyon, home video at international licensing ay naging pangunahing daan para makilala ang medium sa Europa, Amerika at iba pang bahagi ng mundo. Isa sa pinakamahalagang milestones ng dekadang ito ay ang global popularity ng mga serye tulad ng Dragon Ball Z, Sailor Moon at Pokemon. Ang mga ito ay nagpakita ng kakayahan ng anime na makipagsabayan sa mainstream entertainment hindi lamang sa Japan kundi sa buong mundo. Pinagsama ng mga series na ito ang kahusayan sa animation, dynamic na action at relatable na karakter na nagbigay daan sa pagbuo ng fanbase sa iba't ibang kontinente. Sa parehong panahon, dumami rin ang produksyon ng anime films na may matataas na kalidad. Halimbawa, ang mga gawa ni Hayao Miyazaki at Studio Ghibli tulad ng Princess Mononoke at Porco Rosso ay hindi lamang sumikat sa Japan kundi kinilala sa international film festivals. Ang cinematic storytelling, detalyadong backgrounds at malalalim na tema ay nagpakita ng potensyal ng anime bilang seryosong sining at hindi lamang palabas para sa mga bata. Sa dekadang ito, malinaw na ang anime ay naging isang pandaigdigang wika sa visual storytelling na may kakayahang makipagsabayan sa pinakamalalaking entertainment medium sa mundo. Sa pagpasok ng bagong milenyo, ang anime ay pumasok sa panahon ng global mainstream recognition at teknolohikal na inobasyon. Noong 2000s, unti-unting lumakas ang digital animation na nagbigay daan sa mas fluid, detalyado at dynamic na visuals. Ang tradisyonal na cel animation ay pinagsama na sa computer-generated imagery na nagresulta sa mas mabilis na produksyon. Ang dekadang ito ay nakilala sa pag-usbong ng mga genre at tema na mas malawak at mas matindi. Lumabas ang mga serye at pelikula na sumasailalim sa modernong kultura, kabataan at global issues. Ang mga anime tulad ng Naruto, Bleach at Fullmetal Alchemist ay nagpakita ng world building, komplikadong kwento at character development na nakakaengganyo sa mga audience. Sa parehong panahon, ang mga gawa ni Makoto Shinkai tulad ng Your Name at Weathering With You ay nagdala ng cinematic artistry sa anime films, nagpakita ng detalyadong urban at natural backgrounds at naging worldwide phenomenon. Hindi rin pinalampas ng dekada ang malalim na eksperimento sa kwento at visual style. Ang cyberpunk at psychological thrillers ay naging globally recognized, kabilang ang Ghost in the Shell, Death Note at Steins Gate. Ang internet at streaming platforms ay nagbigay daan sa mas mabilis na accessibility kung saan ang mga international fans ay nakakapanood ng mga latest episodes sabay sa Japan na nagpalakas ng global fandom at cross-cultural exchange. Ang anime sa bagong milenyo ay hindi lamang libangan. Ito'y naging isang paraan ng pagpapahayag, isang cultural export at inspirasyon sa mga artists at storytellers sa buong mundo. Sa dekadang ito, malinaw na ang anime ay hindi lamang produkto ng Japan.
Ito ay pandaigdigang phenomenon na patuloy na humuhubog sa kultura, teknolohiya at sining sa buong mundo. Mahaba at makulay ang naging paglalakbay ng anime sa Pilipinas. Nagsimula ang lahat noong huling bahagi ng 1970s at early 1980s nang magsimulang mapanood ng mga Pilipino ang mga unang robot at space adventure anime sa RPN9. Dito unang napanood ang mga anime tulad ng Kotetsu Jig, Balatak, Vanguard Ace, Star Zinger at ang mas naunang bersyon ng Astro Boy. Ang mga palabas na ito, kahit may simpleng animation kumpara sa panahon na yun, ay nagdulot ng matinding paghanga dahil sa tema ng sakripisyo, teamwork at heroism na hindi madalas makita sa Western cartoons. Ngunit ang tunay na nagpasabog ng interes ng maraming Pilipino ay ang pagdating ng Voltes 5 noong late 1970s. Isang seryeng naging simbolo ng kabataan, kahit pa naban ito noong panahon ni Marcos Sr. Pagsapit ng 1990s, dito tuluyang lumaki ang kultura ng anime sa buong bansa. Halos lahat ng major networks ay nag-uunahan sa pagpapalabas ng mga Japanese animated series. Sa panahong ito, sumikat ang mga anime gaya ng Princess Sarah, Sailor Moon, Dragon Ball, Time Quest, Ghost Fighter at napakarami pang iba. Sa Ghost Fighter, milyon-milyong Pilipino ang humanga kina Eugene, Alfred, Dennis, Vincent at Taguro. Isang anime na hanggang ngayon ay may kultong kasikatan dahil sa iconic nitong Tagalog dub. Sa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng 90s at pagpasok ng 2000s, lalo pang lumawak ang saklaw ng anime sa Free TV. Araw-araw pagkatapos ng klase, tumatakbo ang mga bata pa uwi para umabot sa paborito nilang palabas. Naging bahagi ng hapon at primetime block ang mga palabas tulad ng Mojako, Knockout, Doraemon, Slam Dunk at marami pang iba. Habang lumalaki ang audience, nagsimulang pumasok ang iba't ibang genre. May action tulad ng Primo Preka, Hunter x Hunter at Samurai X. Meron ding fantasy tulad ng Inuyasha at Fushigi Yugi. May mystery at detective stories gaya ng Detective Conan. May mecha saga tulad ng Gundam Wing at Zoids. At muling pag-eri ng Voltes 5 na tumama muli sa puso ng mga bagong manonood. Pagpasok naman ng early 2000s, sumabog ang popularity ng mga franchise na naging bahagi na ng modern childhood ng mga Pilipino. Naging household names ang Naruto, One Piece at Bleach. Sa puntong ito, ang anime ay hindi na lamang palabas sa TV. Isa na itong karanasan na pinag-uusapan sa eskwela, ginagaya sa laro, at inaabangan tuwing merienda. Ang mga kalsada ay biglang tumatahimik kapag oras na ng paboritong anime. Habang lumilipas ang panahon, nagbago rin ang paraan ng panunood. Nauso ang VHS at VCD collections noong late 90s at early 2000s. Sumunod naman ang cable channels tulad ng Animax at Hero TV na nagbigay ng mas malawak at mas mabilis na access sa mga bagong titles. At pagdating ng 2010s hanggang kasalukuyan, tuluyan ang naging bahagi ng digital life ng Pilipino ang anime sa pamamagitan ng streaming platforms tulad ng Netflix, YouTube, Amazon Prime at Crunchyroll. Kasabay nito, sumigla ang cosplay conventions, fan art communities, online forums at local creators na patuloy na nagbibigay buhay sa fandom. Kung titingnan ang kabuuang kasaysayan, malinaw ang katotohanan. Ang anime sa Pilipinas ay hindi isang pad o panandaliang uso. Isa itong kultura. Isang tuloy-tuloy na kwento na ipinasa mula sa henerasyon ng mga batang nanood ng Voltes 5 hanggang sa kabataang sumunod kina Goku at Eugene hanggang sa Gen Z na lumaki kina Naruto at Luffy. Sa bawat taon at sa bawat platform, laging may anime na hahawak sa puso ng Pilipino, magtuturo ng aral at magpapaalala na ang imahinasyon ay walang hangganan. Mula sa simpleng black and white shorts hanggang sa napaka-epic na animation ngayon, ang anime ay hindi na lang entertainment. Isa na itong art form at isang global culture. At habang patuloy itong nagbabago, sigurado mas marami pang kwento ang mabubuo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na kagaya nito.